mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magsitayo at purihan natin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang Waymaker. My God.
stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Awitin po natin ang sapat na tigit pa. Di mangangamba sa mawala, yung papala mo laging lahat. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi.
Awitin po natin ang tribes. Para po sa ating huling awitin, awitin po natin ang lilim.
panging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong piling at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong piling at masumpungan ka sa dakong lihim. Sa dakong lihim. Tayo po'y manalangin. Ama namin, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa isang napakagandang umaga na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Sa lahat ng mga blessings, challenges na binigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po at tinulungan mo kaming ma-overcome kung ano man ang aming mga problema sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa mga struggles sa buhay na patuloy na nagpapatunay, Panginoon, na Ikaw ang kailangan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na wala pa dito, Panginoon, nawa po ay ingatan mo sila, gabayan mo sila, Panginoon, para sama-sama kaming pupurihan ka, Panginoon, sa araw na ito. Nawa po ay buhusan at pagpalain mo po kami sa mga darating na araw, Panginoon. Ikaw po nawa ang sentro ng aming mga buhay, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.
nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Tayo pong lahat ay tumayo para sa inyo ng tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Sa diwa ng pagpakumbabaan dakilang Ama, narito kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Ba't alam namin na kami ay iyong mga anak sapagkat tinanggap ka namin dakilang Ama. Salamat sa buhay na kaloob mo. Salamat sa panibagong araw, panibagong blessings na natamo namin mula sa iyo, O Diyos. Katulad ng aming inawit, bigyan mo kami ng isang pusong dalisay, isang pusong nananampalataya sa iyo, isang pusong nagtitiwala sa iyo, at isang pusong palagi kang pinaparangalan, O Diyos. Patawad dakilang Ama sa lahat ng aming pagkukulang, at tinisin mo nga kami sa umagang ito, nang sa ganon, magi kaming karapat-dapat sa pagsamba namin ito. Nawa, O Diyos, maging kalugod-lugod kami. Tulungan mo kami na maibigay ang aming best. Best sa pag-awit, best sa pananalangin, best sa pagkinig ng mensahe, O Diyos. Tunay na ikaw lamang ang aming pagpupurihan.
sapagkat ikaw ang Diyos na nagbigay ng iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kalwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat, umaalingaw-ngaw at naririnig sa lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Maging ang mga punong sidar ng Libanon, sa tinig ni Yahweh mawawasak ang mga iyon. Parang guyang pinalulunag niya ang mga bundok ng Lebanon. Parang torong pinalulukso niya ang bundok Hermon. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay gumuguhit kapag siya ay nagsalita. Disyerto ay nayayanig, inuuga niya pati ilang makadis. At sa tinig ni Yahweh, mga usay napapaanak at nakakalbo pati ang mga gubat, lahat ng nasa templo ay sumisigaw. Ang Diyos ay papurihan. Si Yahweh naghahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono, bilang hari kailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa iwagan ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Berhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katularan ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at inilibing, sa katlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto upang hukuman ng nabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais po nating batiin ang ating mga kapatid. Una, silang mga nakasama natin sa umagang ito. Ang mga kapatid na si Rosel Ann Aliboso. Kayo para po kayo makilala. Ang kapatid na Lelibet Aliboso. Ang kapatid na Junel Aliboso, Joseph Aliboso. Mark John Aliboso, Alicia Mansilla. Yan. Kayo para makilala kayo. Si Raymond Ocampo Jr. at Raymond Ocampo III. Yan. Yan po ay hipag po ni Ate Jenny. Yung isa dyan, ano po. At natutuwa rin po tayo makita si Ate Senny. Nandito na po. Yeah. Salamat po sa Panginoon na kayo pong lahat na narito ay makasama na natin sa pananambahan. Ano po. At binabati rin po natin ang mga kapatid natin na magdiriwang ng kaarawan sa linggong ito. Sa January 11 po ay ang kapatid na Daniel Piñero. Happy birthday. Sa 13 po ang kapatid na Saldi Miranda. Sa 14 po ang Engineer Edgardo Asis. At sa 15 po ang kapatid na Aiser Perez at Romel Asma. Po,
Nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon. Nung nakarang linggo ay pinakatiwala po sa atin ang halagang 30,994. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga biyayang ating pong natatanggap. At nakatala po riyan ang ating mga co-steward sa darating pong midweek service at darating na linggo. Okay, mga kapatid, ang mga pahayag po una, nais ko pong ipaalam, bahagi po ng ating serbisyo ng iglesia ay ang mga sakramento. Halimbawa po yung sa binyag, sakramento ng binyag, ay kung sino man po ang may pababinyagan, magpapasabi po kayo para may gagayad po natin kayo. Actually, part po ng nurture committee yung pag-accommodate sa mga bibinyagan. Nung nakaraan linggo po ay nagkaroon tayo ng pagbibinyag. Kaya yung meron pa po dyan na planong magpabinyag ay lumapit na lamang po kayo sa inyong lingkod, si Ate Myrna as lay leader para mag-guide po tayo. Gayun din yung ang kasal po sa atin na hindi sakramento, pero meron tayong pagdiriwang ng kasal. Kung meron po kayong ipapakasal, ay gayon din po, lumapit po kayo sa inyong pastor at para magabayan po sa proseso ng pagpapakasal. Nang maging bahagi po kayo ng kalendaryo, lalo na sa taong ito. Kaya ngayon pa lang po ay binabanggit na po natin niyon. Ang binyag po sa atin at ang kasal ay maliban sa policy ng local church, lalo na ang kasal, meron po siyang policy na dapat talakayin. Kaya lumapit po kayo sa lay leader patungkol sa mga policy niyan. Pangalawa po ay ang ating pong church conference ay sa January 15. Sa Saturday na po yan. Alas 8 ng umaga, Umaaga tayo kasi after po dito ay church conference naman ng Alanao United Methodist Church. At bago po dyan ay inaasahan po natin makapagpulong ang mga committees para sa kanilang report. Although 7 months pa lang sa time nung ako po yung madisino rito, 7 buwan. Pero naniniwala ako simula pa January ay meron na po kayong pagawain. Kaya maganda pong mapagkausapan na yung iuulat natin. Inaasahan po natin na mag-uulat ang inyong pastor, ang diakonisa, ang committees, ang program committees, at ang finance, lalo na po yung ating proposed budget for this year. Kaya yung mga membro po ng mga komitiba ay mangyari pong mag-usap na para may handa na po ang mga ulat. At nang madalian lang yung ating church conference. Actually, yung pong yung organization naman ay lay leader naman pong mag-uulat. Kaya dapat mas maagang makapag-ulat, makagawa ng report ang mga organizational president para po ay hindi po mahirapan ng ating lay leader na maggawa ng kanyang consolidated report. Pwede din po kung papahintulutan ng konseho at ng ninyo na i-consolidate na rin po ang report ng Now Ministry. Para isang report na lang po ang gagawin natin para hindi na marami ang magre-report. Pero magpulong po mamaya o kung kailan po kayo. Pero bago dapat mag-Saturday ay mayroon na po tayong mga ulat para sa ating church conference. Hindi po, meron po bang pahayag? Ito po sa lahat ng pangulo ng lahat ng organization na magtulong na po kayo ngayon. Kasi kung consolidated report, ina-expect ko po na Webes, matanggap ko po yung ulat ng lahat ng lay organization and sa ganon, makonsolidate ko po yung ulat. Salamat. Salamat po, Ate Myrna. Gayun din, sa pamanhik na panalangin, patuloy po nating ipinapanalangin yung ating kalalagayan. Kahapon po ay balita sa radyo ay Mercedes ang
mataas ang bilang ng mga nagpositibo. Yung Barangay San Roque ang isang barangay dyan sa Mercedes ang mataas. Dito po sa Dait ay wala pong naibalita, pero nakuha ko po yan sa balita sa Labo kahapon na yung Mercedes ang dineclare ngayon na hot ang sitwasyon ng COVID. Kaya patuloy po tayong magpapaalaala na yung basic social distancing, pagsunod sa health protocol. Hindi pa po natatapos ang pandemya. Huwag tayong pakampante. Kaya patuloy po nating isama sa panalangin. At patuloy din po nating isama sa panalangin ang ating mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Meron po tayong talaan dyan. At sa pagkakataong pong ito ay isasamo natin sa Panginoon si Kuya Eddie Villeno, si Kuya Guard, yung guard ng school. At pag Sunday kasama natin siya. Siya po ngayon ay nasa Bicol Medical Center sa Naga at nag-undergo siya ng angioplastic. May bara yung kanyang puso. At patuloy nating isama sa panalangin na siya ay palalakasin ng Panginoon. January 2 pa po pala siya ay nasa ospital na. January 2. At nasa Naga na po sila ngayon. Nag-process siya para sa kanyang puso. Ngayon din, isasama po natin sa panalangin yung ating Santo Domingo. Yung buong pamilya ni Kuya Eddie ay may sakit. Kaya mamaya pong 2:00 ay wala po munang pagawain. Pati yung mga anak ng kapatid na Roylan ay may mga sakit. Kaya sama natin sa panalangin yung buong pamilya. Magkalapit lang yung kanilang mga bahay. Meron pa po bang nais isama sa panalangin? Kung wala na po ay kantahan muna natin ang happy birthday ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan. At anyayahan ko po kung sila po ay narito, pumarito po sa harapan at atin pong ipapanalangin. Bless you. Bless you. May the Lord God, may the Lord God. May the Lord God bless you. Batid niyo po, Panginoon, ang mga kapatid namin ito na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat po sa isang bagong taon na kanilang kaharapin. Dalangin ko ang biyaya at pagpapala. Patuloy mo nawa sila, Panginoon, na pakilusin sa iyong landasin. Nang sa gayon, makita nila ang buhay na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan. Maging silang mga kapatid namin na hindi namin makasama sa araw na ito, sa kanilang pagdiriwang, Panginoon. Dalangin ko na dinggin mo ang kanilang mga hinaing. Palalakasin mo po sila, pagagalingin, at patuloy nawa nilang makita ang pagkalinga mo. Pagpalain mo po ang bagong taon nila at harapin nila ito na may pag-asa at pagmamahal at pagsunod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magtuloy po tayo sa panalangin pastoral. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon na may pag-asa na diringgin niya ang ating mga dalangin. Claim po natin ang tagumpay ng Panginoon sa ating buhay at patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti niyo po sa amin. Sa bagong taon na aming haharapin sa 2nd linggo ng buwang ito, Panginoon, narito kami, nagsasama-sama. Patuloy po namin kinikilala ang iyong kapangyarihan. Patuloy po namin nadarama ang iyong pagkalinga. At dahil diyan nagpapasalamat po kami. Salamat po sa pananampalatayang aming niyayak.
Salamat po sa mga turo at aral na nagbibigay sa amin ng inspirasyon para kami ay patuloy na maglakbay sa buhay na ito na may pagtitiwala, may pag-asa, may katiyakan na ikaw ang aming kasama. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang aming tinanggap sa pamilya, sa pagkakaisa at pagmamahal. Sa umagang ito, Panginoon, lubos ang aming kagalakan. Sapagkat sa pamayanang ito, muli, inihandog mo ang isang anghel. Salamat po sa pag-iingat mo sa kapatid na Judy, na iniluwal niya ang isang sanggol. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay maging inspirasyon. Ito ay magbigay ng kagalakan, hindi lamang sa kanyang pamilya, bagko sa pamayanang ito, sapagkat ito ay buhay na patotoo na ikaw ang Diyos sa kumakalinga, ikaw ang Diyos sa gumuguhit ng kasaysayan, naghuhugis ng buhay at mula ito sa iyo, dakilang Diyos. Kung kaya nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa kalakasang binigay mo sa kapatid na ito, at nawa, patuloy mo nawa silang sasamahan sa panahong ito, Panginoon, hanggang sila'y makauwi, sama-samang magdiwang ng biyaya at pagpapala. Salamat po sa larawan ng pamilya, sa tatay, sa nanay, sa mga anak. Salamat sa pagtatagumpay ng bawat isa, sa bawat hanap buhay, sa pagtitinda sa palengke, sa kanilang mga tindahan, sa kanilang mga negosyo. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang Diyos na kumakalinga. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy nawa nilang madama ang iyong pagmamahal, pagkalinga at pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa ministeryong ito. Sa iyong pinagkatiwala sa bawat komunidad na aming pinupuntahan. Sa mga kapatid namin na ngayon lang namin nakasama. Isang buhay na patotoo, Panginoon, na ikaw ang kumikilos. Salamat po, Panginoon. Salamat. At sa pagkakataong ito, may mga kapatid kami na nasa banig ng karamdaman. Sama-sama kaming sumasamo sa iyo, dakilang Diyos. Tinatalaga namin sa iyo si Kuya Eddie. Ano man po, Panginoon, ang kanyang kalalagayan sa ngayon. Samahan mo po siya, Panginoon. Ingatan mo po siya. Kalingain mo po siya, Panginoon, kasama ng kanyang pamilya. Papagtagumpayin mo po ang mga doktor na tutulong sa kanya upang siya ay gumaling. Nang muli ay makasama namin siya. Nang muli ay makapagpahayag siya ng kabutihan. Makapagpahayag siya ng patotoo na ikaw ang Diyos sa maibigin. Ganyan din, Panginoon, dinadalangin namin ang kagalingan ng Pamilya Villaluna sa Santo Domingo, Panginoon. Nawa ay maranasan nila ang kagalingan. Ingatan mo po sila, buong pamilya, Panginoon, sa panahong ito na init at ulan. Nawa, Panginoon, ito ay hindi lumala at nang gayon ay makapagpatuloy kami sa paglilingkod. Bless mo po si Kuya Eddie at si Ate Gina, Panginoon, pagalingin niyo po silang mag-asawa at patuloy nilang maipahayag ang iyong kabutihan. Patuloy din namin, Panginoon, inalapit sa iyo ang kapatid na Abby. Konting araw na lang po, Panginoon, siya man din ay magsisilang ng sanggol. O Diyos ng buhay, kakalingain mo po siya. Iingatan mo po siya at palalakasin. Ihanda niyo po ang kanyang katawan upang siya ay maging daluyan muli ng buhay na nagmumula sa iyo. Sa kabila nito, Panginoon, dumadalangin kami ng pagkalinga sa kapatid na Lailani Balcueva. Papagtagumpayin mo siya, Panginoon.
Bukas nawa ay dumating na ang doktor na tutulong sa kanya, Panginoon. Schedule niya bukas, Panginoon, dalangin namin na mapagtagumpayan niya ang karanasang ito at patuloy niyang makita ang iyong mensahe sa kanilang buhay. Mahabaging Ama, kanlungin mo siya nang maranasan niya ang kalakasan na mula sa iyo. Gayun din, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagtitiwala sa ministeryong pinagagawa mo sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, makita mo ang puso namin na punong-puno ng kagalakang gagawa at kikilo sa iyong ubasan. Makita mo sa bawat awit, maranasan mo sa bawat sayaw at makita mo ang puso namin ay patuloy ang pagdalisay upang kami ay makasunod sa iyo ng tahasan at walang pag-aalinlangan. Pagpalain mo po ang mga kapatid namin na may puso ng paglilingkod sa bayang ito. Patuloy po namin idinadalangin sila, Panginoon. Silang mga nagtatapat sa iyo at sa aming kapwa. Iingatan niyo po sila, Panginoon. Dumadalangin po ako ng isang mapayapang pamayanan. Nalalapit na po kami sa eleksyon. Samot-saring kaparaanan, kwento. O dakilang Diyos, turuan mo po kami't makita namin ang kawastuhan na mula sa iyo. Nang sa gayon ang iyong mamamahala ay tunay na kumikilala sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na maging daluyan ng pagwawasto, kaparaanan ng may katotohanan, nang sa gayon kami ay makasunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo po silang mga nagtatapat sa iyo, dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang bayan ng Dait, maging ang Karatig Bayan. Bagaman nariyan pa rin, Panginoon, ang pandemya, batid po namin na higit na makapangyarihan ka, kung kaya patuloy namin pinangahawakan ang iyong pangako na hindi mo kami iwan ipababayaan man. Pagpalain mo kami sa umagang ito, maging ang aming mga gampanin, ang aming church conference, ang aming annual conference, ang mga leader ng church, ang church council. O dakilang Diyos, nawa makita mo na kami ay nagtatapat, kami ay susunod. Kaya sa umagang ito, mangusap po kayo. Tanggapin namin ang biyaya nang sa gayon patuloy ang aming patutuo na ikaw ay buhay. Ang lahat ng ito ay inilalapit namin na may kagalakan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Matamis na dalangin, yaon ang iyong gagawin ng Panginoon ay dinig ng Ama ng maawa. Huwag ka nang patutugso sa mga dayan ng iyong kaluluwa. Ialay mo sa kamay ni Jesus Cristo. Ako na po tayo sa paghahandog para sa pagawain ng ating iglesia.
niyo ako sa pagbasa ng ating aralin sa aklat ng Isayas, Kabanatang 43, mga talatang 1 hanggang 7, na ganito po ang sinasabi. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupo. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubo sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang mailigtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dakong silangan hanggang sa kanluran, at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Ang pagbasa po ay matatagpuan sa Gawa, Kabanata 8, talata 14 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila doon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, pinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Pagpalain po ang pagkabasa ng banal na salita. Ang Ebanghelyo po ayon kay San Lucas, Kabanatang 3, mga talatang 15 hanggang 17 at 21 hanggang 22 na ganito ang sinasabi. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, na hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kamali, ngunit ang ipay susunugin niya
sa apoy na di mamamatay kailanman. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at nang bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinatawagan ko po ang miyembro ng St. Luke United Methodist Church para sa kanilang mensahe ng awa. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalaala sa amin sa umagang ito ng kahalagahan ng bautismo. Nawa, Panginoon, mangusap ka sa bawat puso na narito. Alalahanin namin
na minsan kami ay nakinig sa iyo at tinanggap ang bautismo. Kubli niyo po ang iyong lingkod, bagkus marinig ng bawat isa ang katotohanan mula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Noong January 6 ay 3 Kings. Nakalampas na. Pero happy 3 Kings pa rin. Sapagkat hindi po nakakalipas ang kagandahang loob ng 3 haring ito na nagkumpleto sa kwento ng kapanganakan ng ating Panginoon. So umagang ito ay isang kakaibang konteksto mula sa panahon ng Kapaskuhan tungo sa isang bagong buhay, bagong karanasan, bagaman matagal na nating naririnig ang patungkol sa bautismo ng ating Panginoon Jesucristo. Napakarami pong tanong patungkol dito. Bakit kailangan bautismuhan? Jesus Christ nga siya. Kung mapansinin niyo po, ang sabi, binautismuhan ni Juan si Jesus. Siya na nga si Jesus, bakit siya binautismuhan pa? Ang sabi sa aklat ng Mateo, chapter 3, verse 15, ang sabi ng Panginoon Jesucristo nung sila'y nag-uusap ni Juan, hayaan mong mangyari ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran. Naunawaan ng Panginoong Jesucristo na ito ay bahagi ng karanasan ng kanyang pagkatao. At pinatotohanan ni Jesus na siya ay hindi lamang nagkatawan hindi lamang nagkatawan sapagkat dinanas niya at nais siyang ipakita na dinanas niya ang tunay na pagkatao. Kaya nga po yung kandila natin, humanity and divinity. And yung humanity sa pagkakataong ito ay ipinakita ng Panginoon Jesucristo sapagkat maging siya ay nagpasailalim sa bautismo. Maging siya ay tumanggap ng bautismo. Hindi ko lang po alam kung paanong paraan sapagkat hindi nasusulat kung ang sasabihin ba ni Juan, binabautismohan kita sa pangalan lang ng Ama. Kasi ngayon po, pag nagbabautismo tayo, ang utos ng Matthew 28, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Maaaring ipinalangin lang siya ni Juan. At habang sila'y nananalangin, narinig ang isang tinig. Sa ganitong kalalagayan, muli pinakita ng Panginoong Jesucristo na tunay na inako niya ang lugar ng bawat isa sa atin, ang kalalagayan ng bawat isa sa atin bilang makasalanan. At ito rin ang pasimula ng kanyang pagtanggap bilang isang pinakahuling pangbayad sala para sa ating mga kasalanan. At doon sa krus ng Kalbaryo, dinanas niya ang kamatayan. Bakit kailangan nating maranasan ang bautismong ito? Sapagkat, sabi ko nga kanina, ito ay isang napakahalaga, sa title ng ating sermon, ay napakahalaga ng bautismo, at sapagkat ito ay isang mahalagang salik sa ating pagpapatibay, pagpapahayag, at pagpapahalaga sa ating pananampalataya. Sa United Methodist Church, alam po natin na 2 lang ang sakramento natin. 2 lang sapagkat ito lang ang inutos ng ating Panginoon. Sa Mateo 28, magpabautismo kayo. At ang pangalawa, alalahanin ninyo ang sakripisyo ni Kristo sa pamamagitan ng pag-inom ng alak at pagkain ng tinapay na sumisimbolo sa kanyang sakripisyo. Kaya ang ating bautismo ay ang ating sakramento ay 2 lamang. Bautismo at sakramento.
Alam niyo mga kapatid, kung ito lamang ang ating mahalagang sakramento, dapat patuloy natin itong inaalaala at binibigyan ng pagpapahalaga. Sapagkat dapat malinaw sa ating ano nga ba ang simbolo, ano nga ba ang epektong nito sa ating buhay pananampalataya. Naalala niyo pa po ba yung bautismo? Actually, yun ang isa sa mga matagal ng panahon na pinag-aaralan at dinidiskusyon sapagkat ang totoo niya, ang bautismo natin ay nung mga baby pa tayo. Sino sa atin dito habang lumalaki ay ginagabayan ng magulang, pinapaalaala na ikaw ay nabautismon dahil ikaw ay makasalanan? Hindi po ba't nung tayo na lamang ay nagkaisip sa natin na nalaman na ang sabi ni Pedro sa aklat ng Gawa 2:38, magsisi kayo at magpabautismo. Kung kailan tayo meron ng wastong pag-isip, dun pa lang natin naalala at nalaman na kailangan pala natin magsisi sa kasalanan at pagkatapos magsisi para tanggapin natin na tayo ay mapabilang sa pamayanan ng Diyos, kailangan nating magpabautismo. Kaya nga po, ang paraan natin ay merong confirmation class. Yung mga may gulang na hindi pa nababautismuhan, ay binibigyan ng pagkakataon para magpabautismo. Sapagkat hindi pala kumpleto ang isang kalalagayan ng mananampalataya kung siya lamang ay nagsisisi. Laging kadugtong yung bautismo sapagkat yung bautismo ay simbolo ng pagtanggap sa pamayanan ng Diyos. At sabi ng ating church, yung water, yung tubig ay simbolo ng kalinisan. Simbolo ng kalinisan. At pagkatapos nating maranasan ang bautismo, mapapatawad ang kapatawaran ay mararanasan. Sabi ni Pedro, matatanggap natin ang kapatawaran at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo sa aklat ng Gawa 2:38. Ito ay isang mahalagang salig sapagkat nais natin ang bawat mananampalataya ay tunay na maranasan ang kaganapan ng pananampalataya sa pamamagitan ng kapatawaran at pagiging bahagi niya sa pamayanan ng Diyos. Opo mga kapatid, hanggat hindi ka nababautismuhan, hindi ka magiging kabahagi. Sapagkat yun ang inuutos ng banal na kasulatan. Yun ang inuutos sa atin. Kaya nga po ang membership natin, dalawa. May baptized member at may professing member. Hayaan niyo pong i-review ko yung ating church polity. Kasi ito yung pundasyon kung bakit ganon ang ating recording ng church. Yung lahat, pag kayo po ay nanambahan sa United Methodist Church, halimbawa, nanambahan na kayo ng 1 buwan. Tatanungin na kayo ni Pastor, kayo po ba ay magpapaanib na? Gusto niyo bang maging kaanib ng iglesyang ito? Pag sinabing opo, itatala kayo sa baptized member. Bakit? Dahil po, sa World Methodist Council at sa yung World Church Council of Churches, NCC. Diyan po ay nagsasama-sama ang lahat ng Trinitarian Church. Kaya kasama po natin yan lahat ng mga Trinitarian, Roman Catholic, Baptist, Alliance. Doon po nagkaisa na kapag alimbawa ako ay Metodista, nanambahan sa Romano Katoliko, dapat hindi na ako bibinyagan nila. O ang Romano Katoliko nagsimba sa atin, hindi na dapat bibinyagan sapagkat kinikilala natin ang bautismo ng mga iglesyang Trinitarian sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Maliban na lang, nung simula pang pinanganak hanggang lumaki, hindi pa nababautismoan, ay kailangan magpailalim sa bautismo. Nganyalaan po, ang nakakalungkot, may mga iglesia, lalo na yung Romano, pasensya na po, pero yung Romano hindi kinikilala ang kaisahang ito. Pag kayo po ay Metodista at mag-aasawa kayo ng Katoliko, kukuha kayo kay pastor ng certificate na dinidenounce yung inyong baptism at magpaparibaptize kayo roon. Nangyari po sa akin yan sa Naga. Ang problema dyan, hindi mo ma-question yung faith kasi usapin ng pag-ibig. Anak pa naman ng dating diakonisa, yung lalaki. Abay, nagpabautismo sa Romano kasi ayaw pumayag ng magulang, ng babae, na sa protestante ikasal. Diyan po nagkakaroon ng problema. Pero kung papalalimin natin, kung tunay mong nauunawaan ang iyong bautismo, hindi po ang iglesyang ito, hindi ang kung ano iglesia ang magtatakda ng iyong katatayuan sa harapan ng Panginoon, kundi ang pamayanan ng Diyos. Daluyan lamang po tayo ng isang wasto at tamang pamamahala sa pamayanan ng Diyos. Kaya nga po tayo nagbabautismo, nagre-reaffirm ng pananampalataya. Ito ay mahalaga sapagkat nais natin ang lahat ng mga mananampalataya ay maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Pastor, kahit naman hindi ako nabautismo, nararanasan ko. Opo. Sino ba naman ang hindi magsasabing hindi natin nararanasan? Pero kung tunay tayong mananampalataya, kung ano ang utos, kung ano ang utos sa banal na kasulatan, lalo na sa Ebanghelyo, ay dapat nating sinusunod. Dapat nating sinusunod. Sapagkat ito ay hindi lamang ngayon, kundi noon pang mga panahon ng bagong tipan. Maging ng lumang tipan ay nararanasan na. Naalala nyo ang kwento ni Felipe? Nung marinig niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos, agad-agad siyang nakiusap. Nais siyang mabautismohan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At siya ay nakaranas din ng pagbabautismo. Kaya po kahapon, nag-preside po ako sa church conference, sabi ko, yung lay leader po, at anybody sa atin na may bautismo ay pwedeng magbautismo ng kapwa. Sa clinical pastoral counseling po, ang mga nurse, ang mga doktor, pwede silang magbautismo. Lalo na yung dying person, hindi na kailangan tumawag ng pastor. Pag malinaw sa iyo ang iyong bautismo, pwede mo siyang bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At tayong mga mananampalataya ni Kristo, pwede tayong magbautismo. Hindi lang po si pastor ang nagbabautismo, sapagkat ang atas sa atin, yung ating paghayo, kasama rin yung pagbabautismo at pagtuturo, di ba? Sabi sa Matthew 28, humayo kayo, bautismohan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, at turuan ninyo. Kaya lamang po para bagang pagdating sa baptism, si pastor lang ang may espiritu ng bautismo. At sa umagang ito, nais ko pong ipaalaala sa atin, nung mangusap po ang Panginoon sa buhay ninyo, nung tanggapin niyo ang Panginoon Jesucristo, ang nais na humayo kayo, magbautismo at magturo. O, task pala ng bawat isa sa atin yun. Kaya kung meron tayong kilalang kapatid na hindi pa lubos na nauunawa ng pananampalataya at hindi nakikilala ang Panginoon Jesucristo, task mo yun to share the love of God, then baptize him or her. Sumunod ka sa akin kapatid, manalangin tayo. Lapitan mo siya, ipanalangin mo siya. Panginoon, tanggapin mo siya sa iyong kaharian o pamayanan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang alam lang kasi natin yung bautismo, itong pastor, formalidad lang po yun. Pero kung susundin natin ang kautusan sa bautismo, ikaw
ako, tayong lahat, atas natin na magbautismo. Well, tingnan po natin ang karanasan. Nung maranasan ng Panginoon Kristo yung bautismo ni Juan, biglang may pangungusap na narinig. Anong sabi? Sa talatang 22, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong anghel. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Affirmation na si Jesus Christ is the Messiah. Si Jesus ang Christ. Bago pa siya mabautismo ng pangalan niya, Jesus. Ito ba? Nung siya ay mabautismuhan at inaffirm na siya ang only begotten, yung begotten only Son, at siya ang kaisa-isang bugtong na anak, diniklara na ng Diyos na ikaw ang ikinalulugod kong anak na minamahal. At doon nagsimula ang ministeryo ng ating Panginoon. Ang ministeryo po ng ating Panginoon sa loob lamang ng 3 taon. Kung babaybayin niyo po ang ating binasang talata, ito ay kadugtong nung kwento mula nung 12 years old pa lang siya. Pagkatapos po ng 12 years old ni Jesus Christ, nawala na ng kwento sa Biblia. At ito na yung huling pagbalik niya. 30 years old na po siya nung siya ay bautismuhan. At nung 30 years old siya, dun pa lang nagsimula ang kanyang ministry. At sa loob lang ng 3 taon, ang kanyang ministeryo sapagkat siya'y pinatay. Anong ibig sabihin mga kapatid? Nung tanggapin natin ang ating Panginoon, naunawaan natin ang ating pananampalataya. Well, nag-a-assume po ako na lahat tayo nag-membership class at nag-confirmation class. Alam natin yung sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Alam natin na tayo ay may atas na ipahayag ang magandang balita. Alam natin na tayo ay hindi lamang Zimbabwe. Ano yung Zimbabwe? Zimbabwe. Ano pang ibang term na ginagamit natin? Marami yan eh. Merong Zimbabwe, may KBL. Alam niyo ba yung KBL? Yung magsisimba lang pagkasal, binyag at libing. Hindi po yun yung lumang KBL. Kung tayo ay seryoso sa ating pananampalataya, nauunawaan natin ang ating pananampalataya, ibig sabihin, katulad ng karanasan ng Panginoon Kristo, naunawaan din natin ang ating atas. Ang ating atas nung tayo ay bautismuhan ay humayo at magbautismo at magturo. Wala pong ibang task tayong mga Kristiyano. Magbautismo at magturo. Yung pagtuturo po, alam naman natin, ituturo natin ang banal na kasulatan. Yung pagbabautismo, ito ay yung paghayo. Yung paghanap sa mga lagalag na kaluluwa. Sa mga taong hindi pa nararanasan mabautismuhan. Sa mga taong hindi pa nakikita ang kalwalhatian ng Diyos. Sa mga taong wala pang pag-unawa at wala pang pagkilala sa ating Panginoon. At tayo namang mga nabautismuhan na, tayo namang mga umako na ng responsibilidad, inaasahan sa atin una, yung ating pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Sabi ko nga po, napakahirap maging Kristiyano. Madaling salitain na ako ay Kristiyano. Pero yung pagiging Kristiyano, napakahirap. Pero yung po ang tatak ng mga anak ng Diyos. Kristiyano hanggang maging disipulo ni Kristo. Dapat makita yung identity ito sa atin. Makita rin sa atin yung walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, bagkus tuloy-tuloy na pagsunod. Yung obedience. At higit sa lahat, makita sa ating patotoo, sa ating buhay, na tayo ay binago, na tayo ay tumanggap ng atas, na tayo ay gumagawa. Tayo ay gumagawa para sa kalwalhatian ng Diyos. Yung kamatayan, muling pagkabuhay, at mamuhay na may kalinisan
ay bunga po ng ating pagtanggap bilang mga anak ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid, ang bautismong tinanggap natin. Nganyala ang nakakalungkot sapagkat hindi talaga natin nasusunod yung proseso nito. Ang ating pong iglesia ay meron tinatawag na children baptism, infant baptism. Subalit yung tungkulin ng magulang at mga ninong ay hindi nagagampanan. May napanood ako sa Facebook, ang maganda daw negosyo ngayon, magpabinyag. Kumuha ng maraming ninong at ninang. Totoo, di ba? Gagastos ka raw ng 2,000, tapos kung may ninong-ninang kang tig 10, 20, magbigay na lang ng tig 500. Ay nako, kita ka pa. Pero hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang layunin ng ating pagkuha ng spiritual parents. Sapagkat sa kanila nakasalalay ang pagtuturo, pagpapakilala, at paglago ng spiritual ng sanggol na binibinyagan. Kaya nga, kailangan pag 12 years old, tayo mga kapatid, pag 12 anyos ang ating mga anak, kailangan mag-confirmation sila. Sapagkat pagkakasala nating mga magulang na yung ating mga anak, hindi nila maunawaan ang kanilang pananampalataya. At kung hindi rin sila tatanggap ng bautismo, pagkakasala po ng mga magulang yon at ng mga spiritual parents. Kaya po yung mga ninong-ninang at mga magulang, balkan natin yung ating pananampalataya patungkol dito. Kaya actually tama po yung ginagawa ng Romano Katoliko pag nagbibinyag. Sa kanila isang pares na lang. Isa o dalawa yata. Dahil gusto nilang tiyakin na pag yung ninong at ninang ay tunay, nagagampan ng kanyang tungkulin. Gagabayan niya yung bata. Ay kung minsan kasi nangyayari, pag Pasko na lang, nagpapakita naman yung inaanak, paghihingi ng aginaldo. Ito'y hindi na po, kung titingnan natin, hindi na po nasusundan yung tamang process ng ating bautismo. At ito'y paalaala sa atin sapagkat vital po ang baptism sa ating pananampalataya. Mahalaga na tayo ay sumunod sa utos ng Panginoon. Kaya, yung mga hindi pa nababautismuhan ay tinatawagan ko po kayo. Inaanyayahan ko po kayo. Mag-celebrate tayo. Bata, matanda, inaanyayahan ko kayo sapagkat ito ay utos ng ating Panginoon. Paano natin susundin yung ibang utos kung yung bautismo ay hindi natin nararanasan at hindi natin nauunawaan? Kaya sa umagang ito mga kapatid, although masyadong yung theological, yung usapin ng bautismo, ang mahalaga, masunod natin yung kautusan. Mamuhay tayo na nararanasan natin na tayo ay may tiyak na lugar sa tahanan ng Diyos. Nang sa gayon, mamuhay tayo na may kaganapan, yung kagalakan na kaloob ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang bautismo po ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. At ito po ay nag-aanyaya sa atin. At yung nais pong alalahaning muli ang kanyang bautismo. Ito po isasuggest ko sa summer. Magkakaroon tayo ng family retreat. At muli nating pag-aralan ng bautismo. At maranasan muli natin yung ating bautismo sa pamamagitan ng reaffirmation ng ating pananampalataya. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito at nawa makita natin ang buhay natin na may kalinisan sapagkat tinanggap natin ang bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Awitin po natin ang I Am Thine, O Lord, para sa ating himno ng pagtatalaga at pasasalamat. Ako ay iyong tinig mo'y lingkad ka sa aking pag-ibig. May pananabik kong dinaanan, nasa iyo'y masalig. Ilapit mo ako, Jesus, sa kinamatayan ko. Ilapit mo ngayon ako sa lubong umalo. Panaling lubos sa pagliling nang ako ay mahusto at buong loob ang nais kong magpasalamat at magpagyan ng kanilang buhay ay inaanyahan at tayo ay magsama sa harapan at tuloy nating ipagkaloob ang ating buhay, ang ating ako ng paglilingkod sa Kanya. Salamat po, Panginoon, sa pag-asang kami ay makalalapit sa iyo, sa katiyakan na kami ay laging malapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, sa pag-unawa sa marami naming pagkukulang. Salamat, Panginoon, na may pagkakataon kami at pag-asa sa buhay na ito. Laging bukas ang pinto upang kami makapasok at sa iyo'y makiniig. O dakilang Diyos, bukas po ang pintuan ng aming mga puso. Mangusap po kayo. Naisin ninyo na kami ay patuloy na magbukas ng aming buhay, magbitaw ng aming mga pangako, sapagkat tunay na sa iyo lamang kami aasa. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran. Ikaw lamang ang aming Diyos. Wala nang iba sapagkat ikaw ay sumasaan. Narito ang iyong mga anak, silang mga nakaluhod, nakaupo at nakatayo. Dinggin mo, dakilang Diyos, ang kanilang dalangin. Dinggin mo ang kanilang mga pasasalamat. Dinggin mo ang kanilang daing. At sa takdang panahon, ito'y kanilang maranasan, makamtan, at sila man din ay magpatotoo kung gaano kakabuti sa kanilang buhay. Gayon din, Panginoon, sa pagkakataong ito, sama-sama kaming nagtatalaga ng aming mga buhay. Palakasin niyo po ang bawat isa sa amin. Pagalingin niyo ang bawat isa sa amin at patuloy naming maranasan na ikaw ang Diyos na maibigin. Kung kaya pinibigyan mo kami ng pagkakataon na hakbangin namin ang bawat araw nang may katiyakan, may pag-asa, at tunay at ganap na kagalakan sapagkat ikaw ang aming kasama. Pawiin mo nawa, Panginoon, sa aming puso ang pag-aalinlangan. Pagkus ikaw ang aming makasama. Narito ang iyong mga anak, nagtatalaga ng kanilang buhay. Yakapin mo sila, Panginoon. Tulungan mo po sila. Arugain mo sila. At maging buhay ang bawat patotoo sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
At sa ating paghayo, bigyan tayo ng liwanag ng Diyos Ama. Kikilalanin tayo ni Kristo Jesus at yayakapin tayo ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen.